Mangga, masarap. Mangga, manggagamit, di ba? So, para sa akin, kung ikaw ay makitid ang utak mo, iisipin mo dahil guilty ka. Yeah, Di ba? I agree. Number one, guilty ka. Bakit mo inaangkin yung gamit, manggagamit? Kung talagang po hindi ka manggagamit, eh di wag mo angkinin, di ba? Yes. Ganun lang yung kasimple. So, sana yung mga Pilipino na naniniwala, kasi si Marcos ganito, ako maka-Marcos ako noon po, pwede ko pang ipakita kasi hindi ko dala yung picture. Pwede ko pang ipakita yan na binoto ko siya at kasali ako sa commercial noong 2016. Tama ba yan? 2016? Kasali ako doon sa commercial na yun. Ipinaglaban ko siya. Sabi ko yung tatay niyo, ganito, ganyan. Ito yung mga natapos niya. Pero sana man lang, ang dapat sana na priority niya, ipagpatuloy niya yung nagawa ng tatay niya. Nang sa ganun, makabawi-bawi naman sila. Eh wala eh. Kung ano yung pinagsasabi ng mga tao noon, yun na ngayon ang nangyayari ngayon. Na masasabi natin na yung pinagkakalat ng mga kakampings at dilawan ay totoo pala. So dapat yun ang linisin nila. Binigyan sila ng pagkakataon ni Bibi Inday na para linisin nila yung masama nilang imahe. Pero wala eh, dinagdagan pa nila. At yung taong pamilya na tumulong sa kanila na tinuring silang tunay na pamilya, anong ginagawa nila? Ginigipit nila. Ito ba yung masasabing malayang pamamahayag? Press freedom? Hindi ka nga makakuha ng permit eh. Hindi mo alam kung saan ka maglalabas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, halos every month may rally ang mga makakaliwang grupo. Hindi sila, basta as long as meron silang permit, welcome sila sa mga kalye. Nagwawala sila, nakakatanggap si Pangulong Duterte ng mga masasamang mga salita, mga kung ano-anong klaseng tawag sa kanya. Wala yung sa kanya. Kasi ang iniisip niya, yung kapakanan nating mga bawat Pilipino. Ma'am, ano ho yung nakikita nyo? Kasi sa kabila po ng kumpugan ng Marcos Duterte Camp, pero yung panic ni Senador Amy, nasa mga Duterte pa rin. Bilang Marcos Duterte, Para ano sa yung akin, nakikita? sorry Yeah. for Amy. Yeah. Pero, Using, para sa akin, wala akong masyadong, ano ko lang, magpakatotoo na lang si Senator Amy. Magpakatotoo siya. Dahil pinili siya ni Sara. Kaming mga Duterte, gusto namin kung ano yung gusto ni Tatay Digong para sa kinabukasan at sumunod sa yapak niya. Pero ginusto ni BP Inday yung mga Marcos. Uulitin ko para malinis ang pangalan nila. Pero anong ginawa nila? Ginawa pang masama ang mga Duterte. Tama ba yan? Tama ba na yung tumulong sa'yo? Kung kulang na lang, apak-apakan mo na ng dalawang paa mo. Hindi yata makatarungan yon, President Bongbong Marcos. Para uulitin ko kay Senator Amy, hindi po ako naniniwala doon. Ika nga nila, blood is thicker than water. So yun po yung masasabi ko. Sana po kayong mga Marcos, isipin nyo, nagpakahirap si Inday Sara. Ipinaglaban kayo sa lahat ng mga DDS. Pero anong ginagawa nyo? Ginigipit nyo siya. Kulang na lang nung araw ng first na umapak kayo sa Kongreso, kayong pamilya. Kulang na lang pati paa niya, halikan nyo. Pero anong lumalabas? Pinapahirapan niyo yung taong nagpakabuti sa inyo. Nilagay kayo sa kumbaga galing kayo sa kangkungan, ilalagay kayo sa ginto. Pero ginagawa niyo masama yung taong tumulong sa inyo. Sana naman po, be fair po kayong mga Marcoses. Especially kay Lisa Marcos. Sana naman isipin niya, hoy Mrs. Marcos, Aranita Marcos, isipin mo, nandyan ka ngayon sa kinalalagyan mo sa Malacanang. Sana naman magkaroon kayo ng utang na loob at delikadesa. Naging First Lady kayo ng Pilipinas. Dati-rati inaapi kayo kung ano-anong masasamang tawag sa inyo ng mga agents anti-Marcos. Pero ngayon, anong ginagawa nyo? Yung tumulong sa inyo, yun pa ang ginigipit nyo. Magpakatotoo po kayo. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you po. May balita daw, madam. May balita. Salamat. Hindi ko pa alam, tanungin mo. Mag-isip ako. Wait lang. May balita daw. May mga meron na daw bagong pangulo ang mga adik ngayon. Ano masasabi mo siguro doon? para dyan, ang masasabi ko lang, kung yun man ay totoo, aminin na lang niya.
magpakatotoo na lang siya para sa ating kapakanan. Huwag na po tayong gumawa o linlangin ang mga taong bayan para lang sa ating sariling kapakanan. Okay. Ito ma'am, ano masasabi ng mga Marcos loyalist na dati ay nagbaliktaran na, lumipat na ngayon, balik sa mga Ligaw na po ang DDS? kanilang landas. Baka nga po yung mga utak din nila ay medyo nahaluan ng pulburo. Hindi ma'am, yung mga dating mga Marcos loyalist ay lumipat na uli sa grupo ng DDS. Masasabi ko Dahil lang dismayado na maraming sila. salamat sa pagpili ninyo na umanib sa katotohanan, umanib sa pangkalahatan para sa kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. Anong masasabi natin kay Morales? Siya ba ay bagong bayani ng ating bayan? Para sa akin, hanggang ngayon, pinaglalabang ko siya. Hindi nyo man makita sa verbal, pero pinaglalabang ko siya through social media. Lahat ng post about kay Maharlika at ni Jonathan Morales, lahat yan nakapost sa lahat ng mga pages ko. Andun siya. Kasi ang gusto ko, suportahan yung taong para sa kinabukasan. Kumbaga yung may taong may plano para sa kinabukasan ng mga darating na henerasyon. Huwag nating suportahan yung mga mapanlinlang na mga politiko na pang sariling interes lamang. Hindi sila naawa, may mga pamilya sila, may mga anak sila na mag-aasawa at magkakaroon sila ng mga apo. Yun man lang sanang isipin nila, yung kapakanan ng magiging apo nila. Okay. Maraming salamat po.